Hindi lang isang simpleng pag-atake sa Esperia Kingdom ang ginawa ng world government. Dahil nakita natin dun, ginamit ni Imu ang kanyang Domi Reversi, possible na ginawa din niyang avatar dito itong si Shuri, at nandun din ang isang individual na hindi pa natin ngayon malaman kung isa ba siyang admiral, isang Holy Knight, o baka nanggaling din siya sa isang private na gang tulad ng mga umatake dito kila Brook beforehand. At hindi lang yan guys, maraming hindi nakapansin ito. Pero possible na nandito din ang isa sa mga Gorosei. At yun ay si Gorosei Mars. Now, at this point, na hindi pa naman ganon kalakas itong si Brook, na oo napaka-OP niya kumpara sa mga normal na tao, matatalo niya ba ang ganitong klase ng opponent na nasa harapan niya ngayon? At hindi lang yan guys, possible din na ang taong ito, na kung isa nga siyang admiral, siya ang admiral na pinatay ni Rox sa previous flashback magmula sa God Valley. Currently wala tayong kahit na anong ideya, kahit na anong information na magde-describe kung ano ba talaga ang taong ito, maliban sa clue ng kanyang appearance, na at first, sobrang daming nagsasabi na possible daw na baka ito ay si Shiryu. O baka naman kung hindi si Shiryu, baka ang tatay niya. Dahil kung pagbabasehan natin ng timeline, dapat lolo na si Shiryu kung siya nga ito. Sobrang dami din ang nagsasabi ngayon sa One Piece communities na possible na ito ay ang isa sa mga previous admirals. Dahil nabanggit nga guys, sa nakaraang flashback natin tungkol sa buhay ni Rox Sebek, meron nga siyang pinatay na isang admiral nang i-infiltrate niya ang world government, ang Holy Land ng Marijoa, na up until now, walang kahit na anong clues, walang kahit na anong detalye na binibigay si Oda tungkol sa kung sino nga ba ang admiral na yon. Na dahilan kung bakit, napakaraming nagsasabi na possible na ang admiral na yon ay ang tatay ni Akainu. Hence the reason kung bakit galit na galit siya sa mga pirates. Pero kung ang pagbabasehan lang talaga natin dito guys ay ang pinaka-appearance lang ng individual na ito, since maging ang kanyang full face ay hindi pa nare-reveal, I think we should assume na hindi siya isang admiral. Bagkus, isa sa mga members ng Holy Knights. Dahil kitang-kita naman sa outfit pa lang ng taong ito, parehong-pareho ito sa outfit na sinusuot noon ni Shanks at ni Shamrock. Na alam naman natin guys, ibinigay yun noon kay Shanks dahil nga ang kanyang kapatid ay member na ng Holy Knights at tinatangka din siyang ipasok doon ni Garling. Side by side comparison, talagang pareho ang outfit ng tatlong to. Pero kung titingnan naman natin guys, mas madaming badges, mas maraming medals sa uniform ng taong ito kumpara sa ilan pang mga Holy Knights maging kay Shamrock, which means possible na magmula noon siyang may pinakamadaming achievements. Marami din guys ang nagsasabi na baka si Garling na daw talaga ito. Pero kitang-kita naman natin, labi pa lang guys, makapalang labi niya at hindi ganito ang labi ni Garling. Ngayon, since nandito na tayo sa assumption na isang Holy Knight ang taong ito, isipin na din natin kung saan nanggaling ang fog, ang hamog na nagdulot ng delubyo sa Esperia Kingdom. Kung titingnan natin guys, may dala-dala ang Holy Knight na ito na isang cigarette, isang sigarilyo, para bang gumagawa talaga siya ng usok. At kung iisipin nyo din, karamihan sa mga Holy Knights ay hindi talaga mga combatant, hindi mga combat type, more on manipulation ng environment. Tulad na lamang nitong si Killingham, nagke-create siya ng mga nightmares ng isang lugar kung saan napakadelikado para sa kanyang mga kalaban. Si Summers at ang kanyang Briar manipulation, na kung tutuusin guys, kung titingnan natin from our perspective, parang ang hina ni Summers, parang napakaingay na walang kwentang ermitanyo lang niya. Pero ang katotohanan, napaka-OP ng ability yon. It's just that malalakas din ang katapat niya ngayon kaya medyo hindi yun nabibigyan ng highlights. However, posible ang usok na yon, ang hamog na yon ay nanggagaling mismo dito sa Holy Knight na ito. At yun ang ni-utilize ni Imu para kontrolin ang kingdom ng Esperia. Chances are kung totoo nga ng ability niya ay ang pag-manipulate ng fog na yon na kayang mag-cause ng sakit sa mga tao, kayang sirain ang environment, kayang sirain, i-corrode maging mga instruments at ang iba pang mga tools, napakadelikado ng ability niya. Which could explain kung bakit napakarami niyang badges, na possible na isa siya sa paborito ni Imu na i-deploy na Holy Knight,
dahil sa napakadaya niyang ability. Not in a sense na napakalakas and overpowered nito, tulad na lamang ng pagsamon ng nightmares na ability ni Killingham, but in a sense na kaya niya itong gamitin at i-utilize ng mas naturally. Dahil para lang itong isang naturally occurring na hamog. Hindi ito paghihinalaan ng mga individuals ng iilang mga kingdom, iilang mga civilization na isa itong atake ng kalaban. Normal na hamog na hindi nila namamalayan, unti-unti na silang pinapatay. Unti-unting sinisira ang kanilang mga tools, mga gamit, mga instrument na eventually kapag wala na silang kayang i-provide, ang tribute system ng world government ang gagamitin nila para kumuha ng mga slaves sa mga civilizations na ito. Ang combination ng hamog ng Holy Knight na ito at ang tribute system, ang parabang tax system ng world government ay perfect para mag-create ng unlimited sources ng mga slaves. Now that is all the more scarier guys. Dahil hindi nagmamalay ang mga inaatake nilang mga kingdom, dinadahan-dahan na pala silang puksain ng world government. Hindi rin ito masyadong napansin ng karamihan guys, especially since nang i-release natin ang full chapter ay hindi pa masyadong malinaw ang scans. Pero ngayon, since officially released na ang chapter 1185, malinaw nating makikita sa last double spread page ang itsura ng isang ibon. Not in a literal na ibon na form na para bang may feathers, may pakpak and whatever else guys, pero makikita at mapapansin natin na ang formation ng apoy or ng shadow sa likodan ng bangkay nitong si King Ruin ay nagke-create ng para bang isang ibon. At alam niyo naman guys kung ano at kung sino ang pinaka maikokonekta natin dito. Walang iba kung hindi ang isa sa mga Gorosei na si Mars. Kahit sabihin pa natin na may ibang ibon sa kwento ng One Piece, pagdating kay Imu, pagdating sa world government, at pagdating sa itsurang ito ng apoy, si Mars lang talaga ang maililink natin first and foremost. Lalong-lalo pat kung babalikan natin ang nakaraang episode na napakatagal na na-release guys, ang pag-infiltrate ni Sabo sa loob ng Holy Land ng Marijoa, ang silhouette doon nitong si Gorosei Mars ay kaparehong-kapareho nito, which means talagang pinaghandaan nito ng world government. Oo, walang gaanong malakas na individual sa Esperia Kingdom, pero dinudurog talaga sila dito. Isipin nyo na lang guys, andito si Imu, andito ang isa sa mga Holy Knight, at nandito pa ang isa sa mga Gorosei. Kaya hindi malabo na ang ginawa nila noon sa God Valley, ginawa din nila sa Esperia. Binura nila ito sa mapa. However guys, this is where this video ends, but don't worry, may mga upcoming One Piece videos pa tayo for this week. Oo, chapter break ngayong week guys, pero walang problema, mag-a-upload pa rin tayo ng iba't ibang mga One Piece analysis, theories, at kung ano-ano pa. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is the updated Weeb, and I will see you guys on the next one.